Samantala, kaugnay po ng dokumentong yan na inilabas ng International Criminal Court ay makakausap po natin si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Attorney Conti, magandang umaga po. Welcome po sa Palatuntunan, ma'am. Attorney, happy Valentine. Magandang umaga, happy Saturday. Attorney Conti, ito po, pakipaliwanag po sa amin, ano po bang ibig sabihin nitong dokumentong ito, itong charges na inilabas ng International Criminal Court? Ito pong document containing the charges, ang parang equivalent nila ng information. Mhm. Yung information po, yung sakdal o kung saan nakasaad, yung di umano ginawa mo. Medyo kakaiba sa kanila kasi dito po sa Pilipinas, parang 1 page, 2 pages, Mhm. mahaba na yung 3 pages na information. Ito po yung nakalagay sa atin na parang that on this day, at this time, this person feloniously, unlawfully, willfully, killed a person, etc., etc. Paglalatag kung ano ang ginawa. Sa ICC, ang itsurahan ng document containing the charges Mhm. ay ito mahaba no? Parang umabot pa ito ng 16 pages kung saan kinailangan nilang 16 pages para ilatag kung anong ginawa ng suspect o yung inaakusahan sa kasong ito, yung stage natin, Mhm. sa confirmation of charges hearing, dito ito babasahin. Ito po ay na-release na noon pang September, kung naalala nyo. Kaya po itong dokumentong ito ay public lesser redacted. So dati, as in, hindi mo mababasa yung ibang bahagi. Mhm. Ngayon, ito na. Mhm. Meron na silang mga in-uncover. Palagay ko, soon malalaman din natin yung iba pa, except for marami pong redacted patungkol dun sa mga biktima. Mhm. Baka doon medyo magiging stricto pa rin sila for the protection of these victims. Okay, meron po dito, hawak ko po ngayon yung dokumento. Hindi ko pa po nababasa lahat kasi nga po mahaba gaya ng inyo nabanggit. Pero may mga personalidad pong pinangalanan dito at tinawag silang co-perpetrators. Ano pong ibig sabihin nun, Attorney Conti? Yan po ang mga kasapakat. Yan ang mga kasama. Kung maalala natin, ang pagkaka-announce si Duterte ay indirect co-perpetrator. Ibig sabihin, indirect, hindi siya yung mismong pumatay or mismong gumawa ng murders. Kasi, di ba, nabanggit ko na nyo na kanina, yung crimes against humanity in the acts of murder or attempted murder. Pagpatay at pangsang pagpatay, hindi sila ang gumawa. Pero, sila ang nag-isip. Opo. Dito sa ICC, abangan natin din yung term na parang common plan. Opo. Kasi, ang teorya, parang ganon, syempre hindi nila tatawagin yun na common plan, pero kumbaga yung agreement, kasunduan, yung plano, whether general or specific, merong isang malaking grupo na kumbaga nag-usap. At ito yung sinasabing merong role doon sa pagpaplano, pag-iisip. Sila rin Okay. po ba'y Ito po ay aarestuhin? Sila rin po ba'y aarestuhin? Nakatakda rin ho ba silang labasan ng warrant of arrest anytime, Attorney ma'am? Ganun ho ba ang sistema? Posible. Opo. Oo, Attorney. posible. Maliban of course kay Opo. number 3, si Camilo Cascolan. Ito po yung DOH Undersecretary ba? Oho, at namaalam na ho yan, di ho ba? Na mayapa na maalam Oo. na ng Attorney ha, ilang taon. Pero yung pagpauman iba mo, alam ko Attorney. buhay pa to, no? Oo, marami. Pagpauman mo lang, Attorney, at kailangan ho naming maliwanagan tungkol ho dito sa issue na ito. Para na rin ho sa kapakanan ng ating mga kababayan na nakamonitor ngayon. Paano ho nagkaroon o nabuo ng ICC yung listahan na ito, yung nilabas ho nila ngayon? Ano ang naging basehan? Pakipaliwanag niyo po sa amin, Attorney ma'am. So, una, hindi po ako bahagi ng prosecutor na nagsulat nitong dokumentong to. Sa Opo. bahagi po kami ng victims. Understand, ma'am? Pero, ang masasabi ko, based on public record and knowledge ko, ang prosecutor bubuin niya ito sa basis ng una dokumento na natanggap niya. Merong pwedeng magpaabot sa ICC through different channels ng mga dokumento or information. Ito yung OTP link. Pangalawa, dokumento, ebidensya na pwede niyang matanggap directly nung siya ay nag-preliminary examination. Yun yung 2018, kung naalala niyo, in-announce si Bensuda, natapos ng 2021. Ang
itura kasi nung period na ito, communications, submissions of anything, everything, maski press statement, itadala nyo sa ICC, titingnan nila yan. Kaya itong information na natanggap nila mula sa mga NGOs, mula sa victims mismo, minsan ay pwede nilang ma-receive through there. And then, of course, they may have gotten this information through interviews or actual investigation on the ground. Yung mga pangalan, makukuha mo naman to sa, wala namang sigurong, mastermind na sinulat lahat. Ito tayo, founding members of the common plan. Hindi gano'n, di ba? Kaya baka meron ditong nakuha mula sa mga interview or statements na kuha nila, na depose nila, na possible either witnesses or, to be specific, insider witnesses. Opo. Ito po yung mga nasa loob nung quote-unquote common plan, mga pwedeng nautusan, pwedeng gumawa ng krimen, Opo. na sinasabi nilang, ang nag-utos po sa akin ito. Kaya yan, ang range ng mga evidence Opo. na naging basehan yan. Hindi po Attorney, ito galing sa chismis. Huwag po kayong mag-alala. Opo, hindi ho galing sa kung saan man. Attorney, anong masasabi ninyo? Kayo ba'y nabigla dito ho sa listahan na ito? Anong masasabi ninyo? Hindi po ako nabigla. Aha. Inaasahan namin ito, kaya lang hindi ko alam na number 2 pala si Dana. Oo nga, no? Kasi tayo yung nandito sa Pilipinas nung panahon na yun. At kita natin kung sino-sino yung mga involved talaga. At unang-una, syempre, si Bato de la Rosa. Sabi nga ng mga biktima, si Bato, kung hindi naman siya yung naging chief, baka hindi ganito kadugo ang war on drugs. Kung ikukumpara nga nila sa ibang chief, ito, nabanggit nga si Cascolan, parang sabi nila, si Albayalde, parang sabi nila, hindi talagang si Bato. Kumbaga kung walang Bato, walang tokhang, parang gano'n, as we know it. Yung iba pong mga pangalan ay mga pangalan ng mga pulis na nakilala na rin natin through the years. Pero kung makikita ninyo, ito ay mga pulis, Davao, na ibinato sa iba't ibang unit. Kaya take note po yung taga-PIDEA. Tapos yung pong NBI, ibig sabihin, pinapalamanan nito yung teorya namin sa bahagi ng mga biktima at mukhang yun din ang teorya ng prosecution na pinilit siguraduhin or in-ensure na may impunity. Na hindi lang yung tagagawa ng krimen ang Davao Boys, kundi yung dapat mag-iimbestiga ng krimen, Davao Boy din. Kaya may NBI, meron pong PIDEA, merong Secretary of Justice, di ba? At ultimo, ang ibig sabihin po nito, lahat ito halos Davao Boys galing sa, except for Oscar Albayalde, mukhang gano'n, puro lahat Davao Region Police Office galing. Ibig sabihin talaga, mahigpit ang connection dun sa DDS killings, Davao Death Squad killings, na ipinaparatang from 2011 to 2016. Tapos, in-implement nila nationwide from 2016 to 2019. Okay, Attorney Conti, balikan ko lang yung tanong ko kanina, kung aarestuhin ba itong mga napangalanan na ito? Pakilinaw po, kasi yun po ang isang malaking issue, kaya nga po nagtatago si Senador De La Rosa. Warrant of arrest yun. Wala pang warrant of arrest, correct. Kailangan po ng warrant of arrest, separate application pa yon. Sa ngayon, wala tayong alam. Pero pwede ring meron na, kaya nga nagtatago. Pero ang iintayin po natin ay signed warrant or signed issued warrant of arrest. Hindi lang po application. Kasi sa totoo, itong dokumentong ito ay, kung take note nyo, ang source ay Office of the Prosecutor. Hindi po pre-trial chamber. So ito ang panukala ng Office of the Prosecutor. Kailangan po nilang para kung mag-a-apply po siya ng warrant of arrest, kailangan nilang patunayan, pakitaan ng ebidensya ang pre-trial chamber bago mag-issue yung chamber o yung judges ng warrant. Kaya po yung warrant, naaabangan natin, hindi galing sa prosecutor, kundi galing sa chamber o sa judges. Ano po ang sunod matapos itong paglabas nitong dokumentong ito ng ICC? So, una po, ito ay normal lang.
nakita na po natin itong dokumentong ito ng September. Ngayon lang, merong mga redactions o mga, tinanggal na yung hindi natin makikita. Dinagdagan yung clues, kumbaga hindi na tayo manghuhula. Ito pong DCC ang babasahin sa February 23 na confirmation of charges hearing. Ito ang susubukang patunayan, ipakita sa atin ng prosecution. Sila po ay magkakaroon ng pagkakataon, di ba? Parang sa first 2 days, halos sila ang maglalatag ng kung anong nangyayari or anong itsura ng common plan. At itong charges na ito, ang sisikapin ng defense na kumbaga tibagin. Kung hindi man yung count 1, count 2, kung hindi man yan ay yung elemento para pagdating ng kumbaga sa dulo, kasi ang tanong, will the judges confirm the charges? Will they reject the charges? Will they decline to confirm? Or will they ask for more information? So, yung defense, dun sila sa decline the charges or reject the charges. Alright. Ito po ay laban kay dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Idinetalye sa 16 na pahinang report ang sistematikong plano para patayin ang mga umano'y drug suspect mula 2011 hanggang 2019. Sa dokumento, tinukoy na co-perpetrators o kasabwat ni Duterte sa kaso sina Senador Ronald De La Rosa, Senador Bongo at ilang dating hepe ng PNP. Inakusahan ang dating Pangulo na bumuo ng naturang polisiya, nag-utos sa mga hitman at nangako ng immunity sa mga papatay sa mga pinaniniwalaang kriminal. Samantala, isinumite naman po ng prosekusyon sa ICC ang panibagong listahan ng mga ebidensya kung saan 2 bagong items ang idinagdag. At kaugnay po niyan, kausapin po natin ang ICC Assistant Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyer NCR, si Attorney Maria Cristina Conti. Attorney, magandang umaga po. Opo, Attorney, after this po na ilabas yung document containing the charges at in-identify na nga po doon, no? Bukod kay dating Pangulo Duterte, meron tayong Senator Bongo, meron tayong Senator Ronald De La Rosa. After this, Attorney, bigyan lang po natin ng ideya yung mga kababayan natin. Ano po yung sunod na mangyayari dito, Attorney? Unahin po, Robert, hindi po ito yung unang beses natin nakita yung dokumento, pero unang beses natin nakita yung mga Attorney. Hello? Ayan, medyo mahina po yung signal, hindi po kayo naiintindihan. Baka pwedeng ikot tayo na konti, Attorney. Hello, Robert, narinig ka? Parang malayo yung tunog nyo sa telepono. Tawagan natin ulit siguro si Attorney. Attorney, tatawagan po kayo namin ulit, ha? Tatawagan po natin ulit si Attorney kasi mahalaga po na malaman, unang-una, so kung inilabas na ito mga charges at kung sino yung mga kasama doon sa charge, ano po yung ibig sabihin nito? Ano na po yung mangyayari? Mahalaga po na maunawaan natin yan para hindi po tayo nahuhuli pagdating sa mga informasyon na ganito at naniniwala at alam natin yung mga ganap, ika nga, no? Hindi tayo basta-basta naniniwala kung saan mga pinapalabas sa social media na minsan mali. Balikan natin si Attorney Conti. Attorney! Hello, Robert. Ayan, malinaw na po tayo. Ulitin ko lang po, after po nito, ano po mangyayari, Attorney? Uunahin ko paglilinaw na hindi natin unang beses nakita yung document containing the charges. Okay. Okay? September pa po itong naka-upload, kaya lang redacted. Noon pa man ay nakalagay na, kumbaga may blank dito sa part portion. Opo, yun yung redacted part, Attorney. Ngayon, ibig po sabihin, buo na itong inilabas. Hindi pa rin buo. Hindi pa rin. Meron pa rin redacted. Okay. Pero tawag nila ay lesser redacted version. Okay. Pero dito, unang beses, naman yung unang beses nating nabuo yung mga pangalan. Dati mga clue lang Mga blank, police officer, blank. Correct. Ayun. Buo na ngayon at siguro ito ay sa ikalilinaw ng lahat, lalo na kapag tungtong natin sa February 23. At ito yung sunod nga, ito ay reference document. Ito yung importante actually dahil ito yung magsisilbing batayan. So bakit ba may kaso? Sa February 23, ito ang babasahin na
sakdal o charges kay Rodrigo Duterte. Baka siguro hindi naman buo kasi 16 pages ako, ilang oras kaya itong babasahin. Pero substantially, yung malaking part nito ang babasahin. At tutukoy dito ang una, ano ang naging role niya. So, napansin ko kanina, yung ordering, inducing, aiding and abetting, kung paano niya ginawa. Pangalawa, ano yung mga nangyari. Dito yung count 1, 2, 3 ng crime against humanity and murder. And then lastly, paano niya sinagawa? Itong ang tawag dito ng ICC, common plan, wag na pong malilito. Baka kaisipin ako, ano na naman to? Term lang po nila ito para ipakita na may kasunduan, kumbaga, yung mga tao na ito mangyayari sa war on drugs. So yung mga kasapakat, yung mga mastermind ng common plan, ay di umano, ito daw mga tao ito. Ito lang po, ang kaso ay laban kay Duterte. Opo. Attorney, baka nag-aabang yung iba na, ipatawag yung iba, wala pa po. Sa kanya pa lang to. Dahil kailangan mag-issue ng warrant of arrest. Speaking of warrant of arrest, attorney, ibig ba sabihin ngayon na lumabas ito mga ito, dati na tong dokumento na to, kaya lang redacted, ibig sabihin may mga hindi ipinakita, may mga detalyeng hindi isinapubliko ngayon, nadagdagan ng konti yung information, ibig bang sabihin nito ay possible yung warrant of arrest or baka meron na even before? Correct. Ibig sabihin, mas kumpiyansa na ang ICC. One, na i-public yung pangalan. Kasi isang approach nila ay hindi ka muna magdi-disclose ng kahit na ano patungkol sa arresto mo para secret. Sigurado mong ma-arresto mo. Kumbaga, secret yung warrant, pero sigurado ma-arresto. Kumpara sa, in-announce mo yung pangalan, tapos di ba naman mahuhuli. Katulad nung sa kaso ni Putin, ni Netanyahu. Ito ay mga leader ng Israel at saka ng Russia. Parang ang siste doon, i-announce ko na lang kasi hindi ko naman tumahuhuli. Mukhang dito, upfront, ang ICC patungkol kay Senator Bato and the others, meaning, palagay niya, kahit i-disclose ang pangalan, ay may chance pa rin namang mahuli ang mga to. So, syempre, alam na to, parang automatic, kapag in-announce mo, abay magtatago. So, yun lang. Kailangan sipatin yun, yung certainty or possibility that the warrant of arrest eventually will be issued. Opo. Attorney, dahil redacted pa din or may hindi pa rin mga inilalabas, hindi kabuuan pa rin yung nababasa po natin ngayon, no? Ito pong document containing the charges na tinatawag po natin. May possibility ba na may iba pa rin pangalan sa mga susunod na araw o pagkakataon ng ilalabas pa rin under these documents? Yes. Pero kung yung dokumentong ito, ang redacted yung mga pangalan ng 8 katao. Opo. Hanggang H. Yung letter I, parang catch-all. Ang sabi nito, and other PNP officials. Ganon. And personnel ba? Opo. So doon, pwedeng magdagdag ng pangalan. Pero sa ngayon, yung dokumento, yung sa original niya, dun sa unredacted, wala nang ibang pangalan ng co-perpetrator o ng kasapakat, ng kasamang mastermind. Kasabuat. Ang redacted sa ngayon, ang redacted sa ngayon ay mga pangalan ng biktima. Doon, matindi, mahigpit ang proteksyon kasi mahihirapan lalo ang kaso kung magkandawalaan itong mga biktima na ito. Kung targetin, kumbaga, ng kung sino man. No? Kaya, yun na lang so far ang redacted na mga pangalan. Pangalan ng mga biktima, ng mga pinatay, attempted murder. May isang dinisclose na. Pero, dito sa kaso dito sa papel natin, kung mastermind, medyo wala na. It will be a separate document later on. Kung may, in the course of investigation, may makilalang iba pa. Ayun. So for now, yung perpetrator at kasapakat or kasabwat, eto na yun. Eto na yung list nila. Ito yung parang... alam niyo yung, ano ba to, sa kumpanya, board of trustees. Board para mga ganun. Director. Ang ganun. Okay. Taas-taasang policy making no tinatawag na common plan. Of course, hindi katulad no na parang iniisipan natin, formal na mga nag-usap.
ito po, isipin natin ito, this is a criminal enterprise. Mhm. Kaya, ang hirap, pero sinusubukan ko pang mag-isip bilang kriminal, kung paano nga ba pinapalakad. Nanonood niya ako ng yung mga show, Mga series. di ba, ng mga kriminal. Itong Batang Quiapo, pinapanood ko nga. Paano ba mag-isip yung kriminal? Mhm. Ipapatawag ba niya lahat ng isang meeting ba to? May chat group ba to? Mhm. I mean, Kung maganda paano. sigurong makikita natin yan. Sige Kung paano sila nag-usap-usap, kung paano nila nabuo, maririnig natin yan sa hearing next week. Ayun, yun next po week na nga ba? Opo, yun po Oo. yung aabangan Next. natin, attorney. At syempre, hingi pa rin kami ng paliwanag sa inyo kung ano po at ano man yung mangyayari dun sa susunod na mga activities na yan dyan sa ICC. Attorney, for the meantime, maraming salamat po sa inyo pong paliwanag at Happy Valentine's Day.